And in today's video, isa namang online loan platform, SEC registered. But SEC registered doesn't mean na okay yung loan app na to. Kaya panoorin nyo na muna yung video na to, which is about Peso Kwento. Aba, naka 3 times nang magpalit ng icon yung loan app na to. At yung immediate kong napansin is from sinasabi niyang 60,000 pesos, ngayon 40,000 pesos na lang yung max na amount na pwede niyang ipaloan. Yung pagpalit ba ng logo, does this mean na nag-improve din siya? Kaya bago niyong utangan itong si Peso Kwento, alamin kung totoo muna yung kwento about Peso Kwento. Hello everyone! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here and ako po yung original utang queen dito sa channel. Wala po tayong pinopromote ng mga Ola. Wala tayong Ola links dahil reviews lang po yung ginagawa natin dito. Kasi pinapasilip ko sa inyo kung yung loan app ba ay okay or kalimutan nyo na lang. So my video is not sponsored. This is based on my personal experience. Therefore, subscribe if you haven't already and hit that bell notification button para hindi kayo mahuli sa mga bago kong uploads. Anyways, wala akong Ola links dito, pero Shopee tags meron. And I am currently wearing a Peripera lip color. And kung gusto nyo to, then meron akong na-tag na product sa baba. Ito po yung itsura niya. Kaya check nyo sa Shopee. Okay, that was awkward. Anyway, so ito nga si Peso Kwento, yung topic natin. And at the time of filming this video, it is still registered with the Securities and Exchange Commission. It's under Super Space Lending and siya rin yung company behind Peso here. So my question is, bakit andito pa to? Actually guys, this is already my 3rd video because palagi nating sinusubaybayan yung mga Ola na registered po sa SEC ha. First time I tried it, parang red flag. The second time I tried it, red flag again. Time yung OTP ay nanggagaling na kay Peso Kwento. So talaga bang may improvement? Pero wag kayo kagad guys maniwala dyan sa sinasabi niyang 40,000 pesos na maximum amount na pwede niyong ilulon. Because ito ha, dediretsuhin ko na kayo. Ang dami niyang i-offer mga plans. Ang daming 3.5 na i-offer niya. Pero wag nyo. Maloka to guys. Kaya tapusin nyo muna yung video na to. Again, for the 3rd time. Bakit kasi andito pa to, diba? So, kaya yung mga tao na hindi pa kilala tong Peso Kwento na to, kilalanin nyo muna kasi guys, may ads pa rin siya sa Google Play Store at kung yun yung pagbabasihan nyo, naku, mapapadownload ka nang wala sa oras itong Peso Kwento na to. Akalain mo sasabihin niyang hihiram ka ng 10,000 pesos, yung interest is 58. Kung 35 naman, yung daily repayment pala, 175. Dinownload ko po yung loan app na si Peso Kwento from Google Play Store. By the way, guys, I got myself a new Android phone. Nasa Shopee din. And don't worry, guys, hindi nyo kailangang bilhin yan in cash because sa Shopee, meron pong Shopee Pay later and meron ding Shopee S Loan. So, if you like this phone because this phone really works well, especially sa pag-picture-picture nyo pag nag-a-apply kayo ng Ola, then check this out. May product link din tayo. O, ayan, nag-plug in na naman, guys. Anyway, so yun, dinownload ko po si Peso Kwento. Dun sa ads niya, may mga pa-congratulations pa siyang nalalaman. At yung ito ha, may po-point out lang ako. Bakit sinabi? Ano? Nilagay pa talaga si FT Lending. Ano ba yan? Ano ba yung mga developer nyo? Anyway, so ayun nga, sabi niya 5 minutes lang daw. At may pa-notice pa siya kasi ang dami-dami niyang mga ano guys, permissions na gustong hingin. Bago ka finally mapunta dun sa page na makiklik mo yung apply now. So, yung pag-click ko ng apply now, nagbigay po ako ng mobile phone number and this time yung OTP ay manggagaling na kay Peso Kwento. So, dito makikita mo sa privacy policy na kailangan mong mag-agree ha kasi dun niya nilalagay ko ano may yung kailangan niyo sa cellphone mo. Super Space PH Lending Inc. Blah, 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 blah. Magpapakreate pa siya ng password pero tinanggap niya naman yung password na super easy. I don't feel secure kapag napakadali yung password na pinapakreate ng isang loan app. Yung mga klaseng password na pang tamad, ayun, magkiklik ka ng apply now at ID ka agad. So, sabi niya, pag nag-submit ka ng ID, meron kang 2,000. 2,000. ID pa lang, yun yung halaga ng ID mo. Pero offer pa lang yan, guys. So, ID, yung mga IDs na tinatanggap niya, TIN, driver's license, UMID, GSIS, voter ID, SSS, PRC, postal, passport, OWA, national ID. Is it really worth it na magbigay ng ID sa loan app na to? Lalagay mo po yung driver's license kasi hindi niya auto nakaka-capture. Kailangan mo yung manually na i-type. Yung birthday mo, yung gender mo, lalagay mo yung pangalan mo, and stuff like pahirapan. And then, pagpunta mo sa next page, ayan, 4,000 na yung offer. Tapos, magbibigay ka ng marital status, education, region, email, mga ganon. Email address is mandatory. Second phone, parang mandatory. Hindi ka makakalusot sa next page pag hindi ka naglagay ng second phone. And then, social account. Wala kang kawala dito. Dahil kailangan mo talagang i-provide yung Facebook.
yung kape ko dumating. Facebook, Viber, WhatsApp, Skype, gano'n. Kailangan mo i-provide. So, binigay ko yung Facebook ko, guys. Anyway, so, maglalagay ka din ng company name, position, salary, company phone, company address, and yung bibigay mo, 3 contact details lang. Pero pahirapan din kasi hindi mo kukunin sa phone book. So, kailangan mo ilagay yung 3 contact references mo, saka ka mag-facial recognition. Of course, meron pong instructions kung paano ka mag-facial recognition, gaganong-ganong ka. Just make sure na maliwanag para tanggapin niya yung FES mo. And then, dun na sa kabila, 18,000 na daw yung quota. O may pa-progress report siya. And then, magpipicture ka ng ID. Saka lalabas to yung offer niya. So, ang dami niyang plan. Ngayon, may pangalan na. Peso new, recommendation. Peso 2, peso 1, peso 17, yung ganon. Bakit hindi niya lang pinang 1 to 100, ano? Other than peso new, na 10.5, yung iba is 3,500. Kapag kinlik mo naman yung peso new, yung offer niya is 3,500. And I swear, dinanggal ko yung isang check. Dinanggal ko yung isang check dito, guys, para 3,500 lang yung masubmit. Pero yung nangyari pagkatapos ko naglagay ng aking withdrawal method, which can be your GCash, your PayMaya, or your GrabPay. Joke ba to? Kasi hindi naman 10,500 na isahan lang. Naging 3,500 yung sinubmit niya. First page, ayusin yung app nyo. Baka mamaya kayo rin matanggal. Charot! Ano man yung pipiliin mong plan or offer dito, may kaltas na pagkalaki-laki kasi may management fee pa, platform service fee, risk fee, credit fee. Pinapakita niya naman. Hindi naman yan nanggugulat lang, guys. Kasi at least disclose na 352114. So, yung matatanggap is 21 and 7 days lang po siya. Pero at least disclosed. Hindi ka niya bubulagain. Parang kailangan niya pang ayusin to kasi hindi pa rin ako convinced na okay siya. Obviously, hindi siya okay, mga guys. So, ayun, pending yung 3535. Kaya sabi ko sana ma-reject. Kung may dalawa akong utang na parehas na kinaltasan, pagkatapos, sisingilin niya ako ng 7,000. Pagkatapos yung na-receive ko pala is 4,200 lang dahil 235. So, buti na lang nag-fail. 7 days lang to. At ang laking kinaltas, ha. Kung in-approve niya ako, syempre, ang laking kikitain niya. So, wag dito sa kay Peso Kwento at buti na lang, guys, na reject. A blessing in disguise talaga na na-reject ako. So, sinubukan ko isang 3,500. 3 beses ako na-reject sa loan app na to. Buti na nga, guys. But the bad news is, kaya ito nga yung sinasabi ko sa inyo, panoorin nyo muna yung video na to. As in, panoorin nyo muna yung video na to, guys. Dahil wala pong option magpa-delete ng account dito. Ibang number yung ginagamit ko. Kasi, diba, dalawa yung cellphone ko. Mga best, dahil try po tayo ng mga Ola dito. Ibang number naman yung ginamit ko sa pag-apply. Ibang ID. Baka hindi niya ako in-approve kasi naging 2 na yung account ko sa system nila. Akalain mo magre-retain po sila ng accounts for 5 years. Hindi ka pwedeng magpa-delete. At least, the way I see it. Guys, sabi ko, panoorin niyo na muna yung video na to para magkaroon kayo ng heads up. Ayan. Pero para sa akin, X pa rin tong si Peso Kwento. It's been a year more na yung nakalipas, wala pa rin siyang improvement. So guys, bago kayo mapadpad dito sa kay Peso Kwento, be sure to check muna the list of legit loan apps na nilagay ko sa playlist na to. Gumawa ko ng playlist ng mga legit na mga loan apps na nasubukan ko na and so far naging okay yung experience ko. Para bago kayo mapadpad sa mga loan apps like Peso Kwento, dun muna kayo mag-try. Kasi baka andun yung loan app na magugustuhan nyo. So yun lang, guys. Thank you so much for watching this video and I will see you on my next vlog. Subscribe if you haven't subscribed yet. Bye-bye!